makapangyarihan. And that is why we are so privileged to be chosen by God. Ayun, huwag po kayo maniwala sa lain ng kaaway na, wala nang sindang buhay mo, magpakamatay ka na. Okay? Some people, they came to the point of no return. Hindi na nila malaman ang gagawin sa buhay nila. Ang kanilang only solution ay tapusin ang buhay nila. Okay, yun po ang goal ng kaaway. But God has a purpose. Yung pong reaching that point of no return, doon po siya gustong magsabi sa'yo, anak, talon, andito ako. Okay? Hindi kayo tatalon doon sa bangin, magpapakamatay. You will step out in faith. You will accept Jesus. Now, going back to the disciples, comparing the disciples, why am I criticizing the disciples? Let me tell you the truth. The disciples were with Jesus, and they were a failure because something was lacking that time. Okay? And I asked this question to the Thursday group. And I said, okay, bakit sa palagay nyo, anong kulang? Anong kulang sa mga disciples? Bakit hindi sila naging determinado na ipakita ang kanilang faith in time of trial and testing? Meron pong sumagot. Okay? At sabi po niya, something is lacking. May kulang sa mga disciples. Nung time na yun, si Jesus was about to be crucified. Okay? Ano pong kulang? Ayun. The Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus, nung time na yon, na siya ay na buhay na maguli. Okay? Ang sabi niya, this is a great revelation that I would like you to understand. Okay? Sabi niya, maghintay kayo ng 50 days. You have to wait. Sometimes yung patience, tinetes ng Panginoon. Wait. Okay? Wait for 50 days and I will send, padadala ko, ang banal na Espiritu para sa ganon, lahat ng ginawa ko, kaya niyong gawin. At higit pa sa aking ginawa. Okay. Pastor, ano ibig sabihin na kaya kong gawin ang ginawa ni Jesus? Samantalang si Jesus gumawa ng miracles. Jesus made a miracle. Ano ba si Jesus ba liar? Is he a liar? No. Oh. So pag may sinabi siya, totoo? Yes. So ibig sabihin, pwede tayo magpagaling ng may sakit? Yes. Ibig sabihin, pwede tayo pwede nating ipag-pray at makaka-access tayo sa answer sa prayers? Yes. Amen? But, with the condition that the Holy Spirit is in you. Ayan. Okay? So yun yung sinasabi na kulang. Kulang sa mga disciples. But, after the 50 days of waiting, Acts chapter 2 happened, and the Holy Spirit came down, and the Holy Spirit came down in the form of... No. In the form of fire. In the form of fire. In the form of fire. Sabi ng iba, ay, fire. Nako, demonyo yan, fire. The Holy Spirit represents a cloven tongue of fire during that Pentecost. Okay, the day of Pentecost. So, iba-iba po ang symbol ng Holy Spirit. Sometimes, when Jesus was baptized, He was symbolized as a dove. Yung pong sa Old Testament, He was symbolized as the oil. Okay? So, iba-iba po. Hindi po natin pwedeng ilagay sa isang category lamang ba ng Espiritu. He is so creative that He could be symbolized in different forms. But this time, He came in the form of a cloven tongue of fire sa mga disciples. And that was the birth. Hello? Hello? Yes, okay. And that was the birth of the church. Yun po yung church. Yung pong, hindi po ang church building, hindi po itong building na ito. Tayo po. Ikaw at ako. We were chosen of God. We are the church. At hindi lamang po tayo dito. Tayo po nagsisiksikan, hindi po tayo dito. Hindi lamang po tayo. The whole universe, internationally, right now, if it's Sunday, meron po mga mega churches. So, marami po siya na mga pinili na tagasunod niya. Na
nagsimula po sa Acts chapter 2, ito po mga pinili niya. Ito lamang po ang kanyang mga pinili. Ito pong pinili niya ay pinuspos niya ng kanyang banal na Espiritu. Are you filled with the Spirit? The moment you receive Jesus in your heart, the moment you accepted Jesus, you admitted that you are a sinner. You surrender everything to Him. The Holy Spirit starts to control you. Okay? Ang condition po, you have to surrender all. We're talking about servanthood. We have to surrender all. Now, if you accepted Jesus, you will belong to His family. And the family of God is predestined to conform into the image of His Son. We are predestined to be conformed in the image of His Son. Tayo po na anak ng Diyos, tayo po na tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay, if you accept Jesus, and this morning I would like to challenge you, our visitors, if you haven't accepted Jesus in your heart yet, and I hope you already did, you will be conformed to His Son, the image of His Son. And the image of His Son, Jesus Christ, lahat po na dinaanan ni Jesus ng mga pagsubok, lahat po ay kakayanin natin. At hindi po tayo tatalikod. After po nung baptism of the Holy Spirit, ang mga disciples po ay naging powerful in their testimony. That even po si Peter, siya po, kung alam niyo po ang church history, itinako po siya ng patiwarik. Pero hindi po niya tinalikuran. Willing po siyang mamatay para sa Panginoon. Sapagkat alam niya na he is predestined to be with Jesus forever and ever. The choice to love us, yung pong pagmamahal ng Panginoon ay hindi po natin pwedeng ipagpalit sa anong pamambagay. Sabi nito, if the Lord really love us, why will He cast us away? He knew that we are stiff-necked. He knew that our hearts are filled with evil. Yet, He made the choice to love us. Meron po akong narinig dyan sa palipaligid na, yung church na yan. Punong-puno naman ang kasalanan ng mga tao dyan. Bakit ka pa pumupunta dyan sa church na yan? Kilala mo ba si ano? Kilala mo ba si ano? Yan. Huwag ka pumunta dyan sa church na yan kasi maraming makasalanan sa loob ng church na yan. At sabihin ko po sa inyo ang dahilan kung bakit si Jesus napako sa krus. Hindi po para dun sa mga santo at santita na ginajustify yung kanilang kasalanan, na nakikita po nila ang puwing ng iba, pero yung sarili po nila hindi nakikita. Ito pong mga taong ito ang dahilan. Ito pong makasalanang taong ito ang dahilan kung bakit ang krus po ay kailangan magkatotoo. Because Jesus came to save us sinners. Sino pong hindi makasalanan dito sa mga ito? Okay? Kung santo ka at santa ka, dapat nasa langit ka na. Habang natin dito ko sa lupa, dito po, marami po dito mga influensya. Marami po rito, lumabas ka po dyan yung bacteria at saka virus. Nakakahawa po yan. Okay? Kaya wag po kayo ma-frustrate. Pastor, pero ako, I'm a failure. Lagi ako nag-focus sa aking mga kasalanan. You know what? Hindi ng Panginoon nakikita ang kalakihan ng kasalanan mo. Nakikita ka ng Panginoon as a person. Nakikita ka ng Panginoon as a soul, as a spirit. Nakikita ka ng Panginoon na ikaw ay patungo sa impyerno at gusto ka niya makasama sa langit. And this morning, I would like to emphasize, we can only reach heaven if we will be a servant of God. Malungkot po yung, meron po mga religion na dumadami sila kasi po ang teaching nila walang impyerno. Sabi ko nga, kung may teaching na gano'n, talagang sasamahan ko kasi alam ng mga tao, pupunta na sila sa impyerno. Okay? So, tinuturo nila, dito daw sa lupa. Pag namatay ka, dito ka na lang. Walang impyerno.
Okay? Meron ba teaching na, yung espiritu mo pupunta sa Diyos, yung iyong katawan pupunta sa lupa, at yung kaluluwa pupunta doon sa elepante. Pinaghiwa-hiwala yung body, soul, and spirit. Di kanya-kanya sila. Sino ba dito? Si Sister Cheryl ay magiging Cheryl 1, Cheryl 2, Cheryl 3. Pag nakita-kita, hola! Hindi po ganon. Tayo po ay meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong spirit. Isa po yan. Pag pumunta yan, tatlo na yan, yan sama-sama yan. Pag pumunta sa langit, nasa langit lahat. Hindi pwede naman nasa impyerno yung katawan mo, nasa langit yung espiritu mo. Ha? Hindi magkwentuhan kayo, ano nangyayari sa inyo? No. The body will be resurrected. And this resurrected body, okay? Kaya po kayo naghihintay pa po, yung mga namatay naghihintay pa po. Yung ating body will goes dust to dust. Okay? So pag namatay po tayo, mabubulok, nasa lupa ang katawan. Ang ating pong soul and spirit naghihintay sa bosom, Abraham's bosom, doon po sa pupunta sa langit. Andun naman po sa walang Kristo sa puso, Hades. Hades po ang tawag doon. Temporary place. Kasi ang judgment po, okay? Ang judgment po, yan po ay sa pagbabalik ng Panginoon. Okay, so, pero according to the story of the rich man and Lazarus, yung Hades, infierno, parte po yun ng infierno. Kasi talaga po nagsasuffer na rin po yung rich man. Nakita po ni Lazaro. Habang si Lazaro naman ay kasama ni Father Abraham. Okay? So, naghihintay tayo ng resurrection day. And when we're resurrected, then we will be together with Jesus forever and ever. And these are the chosen ones. We have to accept our position in God as a servant of the Master. The Lord Jesus Christ, if we receive Him, we receive His grace in our hearts. And in a practical effect has been to make us God's servant. At the moment, tayo po dapat naging servant. Jesus is not a fickle-minded lover. Okay, you are my servant, sabi dito. We have to accept our position. Tingnan niyo po, serving the servant king. Ano pong ginawa ni Jesus na nasa lupa? Pinagsilbahin ba siya o siya nagsilbi? Siya nagsilbi. Ay, ano ba yan? Pupunta ako sa Madrid, kinakatulog nila ako. Natawa ako minsan meron akong marinig na gano'n. What do you expect? Sa Madrid! Ay, office na pupunta ko, office. Pagdating sa office, pinaghuhugas ako. Office nga yun, pero lilinisin mo yun. Okay? So, natatawa ko yung dalawang bibigyan. Yung kwentuhan nila na parang nakakatawang pakinggan, pero may sense of humor, no? Pinagtatawa naman na, kung minsan yung pag naghihirap tayo, we could laugh at our poor condition. Pero gusto ko maintindihan nyo, na hindi tayo nag-iisa. Hindi lamang po tayong servant. To be the greatest in the kingdom, you have to be the servant of all. So, meron na kayong puntos doon. Ang trabaho ko dito, servant ako. Okay. Biblical. If I would like to be the greatest, I have to be the servant of Senyor and Senyora. Ayan. So, greatest na kayo. Diba?